Amen! Isang mapagpalang tanghali po sa bawat isa po sa atin at salamat sa Panginoon na muli ay nakabalik tayo sa programang ito, Brother Rudy. Happy New Year sa iyo, Brother Noel. Happy New Year sa iyo, partner. At salamat sa Panginoon na sa nakalipas na taon ay talagang pinagpala tayo ng Diyos sa ating programang ito. At marami po tayong natulungan. Sa ating, especially sa ating mga kapwa ama ng tahanan. At ito po mga kapatid, yung unang taon ng pag-ere po ng ating programang The Baptist Lads. At salamat sa ating mahal na pastor na kung saan siya po yung direktor ng programang ito, Pastor Hill Laureno, sir. Abangan po natin siya at baka siya ay makasama natin ngayong tanghali. Amen. At abalang-abala lang talaga, partner, yung amen. mahal na pastor. And of That's course, right, that's right. Baka makasama rin natin si Pastor Dexter. Kaya, alam mo, partner, sa nakaraang, ang bilis ng panahon. Oh, yeah. Ang bilis ng panahon. Abay, isipin mo, ano na ngayon? Okay to? Malapit na naman makalahati ang buwan ng Enero. Ano? At biruin mo, salamat sa Panginoon na pinahintulutan tayo na makarating sa panibagong taon na ating haharapin na 2026. Ano po? Amen. At alam nyo, maraming pagpapala ang Diyos na nakahanda sa atin. Especially sa ating mga fathers na leader ng tahanan. Man. Na ang daming pagpapala ng Diyos ang nakahanda sa atin ngayong taong ito, taong 2026. At isipin po natin, mga kapatid, kung paano tayo pinagpala ng Diyos noong 2025. Parang kailan lang, partner. Totoo yan. Ang bilis nga eh. Nung nakaraang buwan ay pinaghahandaan lang natin yung Kapaskuhan. Oo. Ngayon, haharapin na natin ang 2026 at pinaghahandaan na naman natin. Alam mo, magandang paghandaan kayo, partner? Ang araw ng mga puso. Puso na naman. May mga puso na naman. Siyempre, alam mo, partner, kung talagang nais mo magkaroon ng maayos at magandang relasyon sa loob ng ating tahanan, dapat bigyan natin ng pagpapahalaga yung puso. Naniniwala ako dyan. Kaya salamat sa Panginoon. Dami nating programa na siya maaari makakatulong po sa atin ngayong 2026. At alam nyo, mga kapatid, talagang ako personally, nag-iisip ako kung anong mga bagay ang nakahandang pagpapala sa akin ng ating Panginoon Diyos. At salamat sa Panginoon, dakila ang Diyos sa ating buhay. That's right. At Amen. talagang wala tayong ibang pasasalamatan. It's all by the grace of God. Kung ano man ang nangyayari sa atin, sa ating buhay, sa loob ng ating tahanan, sa ating mga pamilya, ay kalooban niya ng Diyos. Amen. At yan po, mga kapatid, ay laging may layunin ng Diyos sa atin. At of course, ang isa sa layunin ng Diyos, partner, ay yung makilala natin siya ng lubusan. That's right. Amen. Maranasan natin ang kanyang kapangyarihan. So, magandang tanghali po sa bawat isa po sa inyo. Amen. Sa lahat po ng ating mga masusugid na taga-subaybay ng programang ito. And of course, nais ko rin batiin ang aming area. Ang West Bank family ng isang mapagpalang tanghali, gayon din ang mga, especially yung mga fathers, ano po? Magandang tanghali sa inyo. At ang apat na sulok ng ating area sa ating iglesia, ang North, South, East, and West Corners. Magandang tanghali po sa inyo. Especially yung mga fathers, no? At yung ating mga kapwa din, mga nanay. Hindi, kagandahan dito, partner, sa programa natin to ay walang itinatangi. Ito po'y para sa lahat. Yun. Maging fathers ka man, maging mothers ka man, at maging young people ka man. Ay talagang ang programa ay swak para sa ating lahat. At especially, dinesign lang ito, mga kapatid, for the fathers, pero hindi nangangahulugan na ang magbe-benepisyo po rito, mga kapatid, ay mga tatay lang. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, mga masusugid nating taga-subaybay, ay ito ay patungkol sa pamilya. Amen. Bilang isang haligi ng tahanan, leader ng tahanan, ay dapat magkaroon tayo ng karunungan
kung paano natin mapapangalagaan ang ating pamilya ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Yes. Hindi yung ayon sa ating kakayanan, kundi ayon sa salita ng Diyos at ayon sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Kaya po, marami po tayong mga fathers na makakapagpatotoo kung paano po silang natulungan ng programang ito. Kung kaya, wag po tayong magsasawa na po, at mapalad tayo kasi hindi po lahat ng church ay may ganitong programa. Tama. At salamat na lang sa Panginoon na ang ating mahal na pastor ay walang sawang nag-iisip kung paano ang isang pamilya ay magkabuklod-buklod na magsama-sama na may kasiyahan at kagalakan, and especially na magkaroon ng maayos at magandang relasyon sa Diyos. Unang-una po sa lahat ay ang dapat nating isaayos, mga kapwa ko ama ng tahanan, sa mga nanay, sa mga kabataan, ay walang iba kundi yung relasyon natin sa Diyos. Kung wala po tayong maayos na relasyon sa Diyos, wala po tayong maayos na relasyon sa loob ng ating pamilya. At Amen. salamat na lang sa Panginoon na may salita siya na siyang ating basihan Yun. ng ating pamumuhay. Lalong-lalo na po sa ating mga kapwa ko ama ng tahanan, kinakailangan natin magkaroon ng malalim na pagkakilala sa Diyos upang tayo ay magkaroon ng maayos na pamilya. Magandang tanghali po sa inyo lahat at huwag po kayong aalis dahil marami po tayong nakahandang pagpapala sa iyo. Partner! Oh yes, ako rin ay babate of course. Unahin ko siyempre ang aming area, ang Makati Central Family. Magandang tanghali sa inyo, lalong-lalo na sa mga magigiting na mga tatay sa aming area. Eto si Brother Cesar, lagi itong nangunguna sa aming area sa panonood at pag-subaybay sa programa ng ating simbahan. Shout out sa iyo, Brother Cesar, at gayon din naman kay Brother JR Agadja. Yan. At siyempre dito kay Brother Edward Rabino. Yun. Magandang tanghali sa inyo dyan, mga kapatid. At sa mga tatay pa na si Jeffrey Unsat, yan. Amen. Isang tatay na magiting yan, kapatid. Baka nakakalimutan ninyo. At eto, gusto na rin ito maging tatay. Sino yan? Si John Kilayko. Wow. Yan. Kaso, kailangan pang manalangin yan. Tatay na tatay yan. Yan, gusto niya na. Kaso, kailangan pang manalangin. In God's right time. Yan. Huwag Yun mo ang dali. pinakamaganda. Baka matalisod. Eto, si John. Si John Joel Galvez Tandoy. Oy, yan, pambira. kilala ko yan, ha? Si Pastor Joel yan, Si ha? Pastor Kilala Joel ko yan, ha? Pastor Joel, tandaan mo, sistema. Alright. At syempre, si Sir Manny Balduhuesa. Wow. Yan. Shout out sa Amen. iyo, Brother Manny. Yan. At Manuel, sino pa to? Kailangan pa natin Yung humanap. magiting nating binata na gusto maging tatay, isa pa. Sino yan? Si Brother Ruben Oo, Obidos. Ruben. Yan. Ruben, ikamusta mo ako kay Mayora? Ayan ang pinakamaganda ron. Magandang tanghali sa inyo. At syempre, hindi ko pwedeng kalimutan ang aking asawa, Arog, at ang aking mga anak na nasa bahay ngayon. Magandang tanghali sa inyo. At shout out sa Equator Energy Corporation. Shout out kay Sir Bernie at ganoon din kay Ma'am Rona Soretes na alam ko manonood siya rito sa programa natin ito eh. Kaya shout out po sa inyo at mabuhay po kayo. Kasama rin natin si Sir Manny. Nabanggit mo na ba? Opo, si Manny. Sir Manny, Balduesa, yan. ingat ko sa pagbabiyahe. Oo, At yan. nasa kalsada ngayon yan. Sigurado Amen. yan. Oo. Kaya mahirap din kaya yung Si Brother Chito. Si Ah. Mr. Philippines. Di- si Brother Jiniel. Yan. kasama yung bagong tatay. Shout out sa iyo, Brother Jiniel. Yan. Kamusta mo ako sa prinsesa mo? Alright. At yun mga kapatid. At tuloy-tuloy na tayo para mas makarami tayo, Brother Noel. Yes, sir. At alam mo, Brother Rudy, ating natalakay noong nakaraang buwan lang, katulad ng sinabi ko, napakabilis ng panahon. Ano ang Pasko sa pamilya ko? Yes. Kita mo? At of course, Tapos alam ngayon, mo, tapos na. tapos na, no? At alam niyo po mga kapatid, mga kapwa ko ama ng tahanan, talagang ang buhay ng isang Kristiyano ay napakatipid. Amen. Ano po? Hindi po tayo nagakukumahog kung ano ang ating maihanda. Hindi tayo tag-iisip kung kung saan tayo pupunta. Hindi tayo nag-iisip kung ano yung bagong kasuotan natin. Ano yung mga bagay na kung saan
nagpapahirap sa buhay ng isang tatay. Kasi pag ang tatay ay nahihirapan, mahihirapan din ang pamilya. At kaya nga ang challenge sa atin noong nakaraang buwan ng ating mahal na pastor, kung ano ang pagkain mo sa loob ng iyong tahanan, dalin mo. At yun ang ating pagsalusaluhan Tama. ng sa araw ng Kapaskuhan. No? At salamat sa Panginoon talaga na tinuturoan tayo ng salita ng Diyos na maging kontento Yun. kung ano ang ipinagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon Diyos. At Amen. tinuturoan din tayo ng ating mahal na pastor kung paano natin gagastusin yung mga resources natin. Tignan mo partner, Amen. yung mga nakaraang mga tatay na talagang naging bongga ang kanilang Kapaskuhan. Sir Rudy. Ubus din yun. Ubus. Gayon, January, baka wala na natira sa kanilang bonus. Ayos. No? Positive. Kasi baka yung mga gift na natanggap ay talagang wala na. Bakit? Kasi talagang nakisabay sa sanglibutan kung papaano yung sanglibutan na magdiwang ng Kapaskuhan ay talagang gusto rin nila na ganun din sila magdiwang. No? Kasi Sinabayan kasi nila eh. sinabayan ang mga makabundong bagay, mga kapatid. Nakafocus sa mga temporal na bagay, hindi nakafocus sa spiritual na bagay. Yun. Dapat maunawaan natin, mga kapwa ko ama ng tahanan, dapat maunawaan natin personal kung ano ba talaga ang kahalagahan ng Kapaskuhan nung makaraang buwan, mga Amen. kapatid. At kung tayo man ay nalinlang nung nakaraang Disyembre, Yes. ay nitong darating na sigurong Kapaskuhan ay wag na tayo magpapadinlang. Magkaroon na tayo ng aral, mga kapatid. At napakaganda nga na ang ating simbahan ay talagang nagtuturo kung papaano tayo maging masagana sa ating buhay. At yun nga, mga kapwa ko ama ng tahanan, salamat sa Panginoon. At kami ng aking pamilya ay nag-stay dito sa church, no? Nung kung paano namin pinagdiwang yung Kapaskuhan at kung paano din namin sinalubong yung bagong taon. Yun po ang napakahalaga, mga kapwa ko ama ng tahanan. Yung pagsalubong natin ng bagong taon na ako bilang isang ama ng tahanan ay sinalubong ko ang bagong taon ng 2026. Kasama ko ang aking pamilya sa loob ng bahay-sambahan. Yes. At alam ko, mga kapatid, na walang pinakamagandang lugar para salubungin ang taon waliban lamang sa loob ng bahay-sambahan. Kasi dito, mga Amen. kapwa, kung hindi nyo man naranasan, ano? At sana i-goal nyo to, mga kapatid. Kasi katulad nga ng sinasabi ko na talagang naging nakasanayan ko na nung ako pa ay binata, nung ako pa young people, mga kapatid, nakasanayan ko na talagang dito sa simbahan ako nag-celebrate ng Kapaskuhan at dito namin sinasalubong ang bagong taon kasama ang ating mahal na pastor. At alam nyo, mga kapatid, yun, hanggang ngayon ay sinasanay namin at bago natin sinasalubong, salamat sa Panginoon, Brother Rudy, kasama yes, ka sir. rin. That's Ano? right, brother. At sinalubong natin at bago maghiwalay ang 2025 at bago dumating ang 2026 ay lumuluhod tayo sa Panginoon. Yeah. Ayun po yung Amen. pinakamahalaga sa lahat, mga kapwa ko ama ng tahanan. Hindi yung may hawak tayong, may kumakagat tayo na lechon, may hawak tayo kung ano-anong bagay. Prutas, mga ganon. Suman. Suman sa gabi, Red wine. Alam nyo, mga kapatid, talagang wala nang hihigit pa na makita tayo ng ating Panginoon Diyos sa panibagong taon na Kanyang ipinagkaloob, na haharapin natin ang taon na lumuluhod tayo sa Kanya Amen. at nakikipag-usap. Kaya nakaraan na po yun, mga kapatid. At sana, kung kayo man ay naging magastos nung nakaraang taon, no? Sa pagsalubog ng bagong taon at pagsalubog ng Kapaskuhan, ay sana mag-isip kayo. Ano ang naidulot sa inyong pamilya? Yung pagiging garbo na pagsalubong niya ng mga okasyon na yan. Meron ba? Financially? Yun ang mga gandang katanungan. At kung talagang naging biktima tayo, mga kapatid,
nitong darating na 2027, sana hindi na tayo maging biktima. Yo. At ang napakaganda mga kapatid na yung protection talaga. Ating mahal na pastor talagang nag-iisip kung paano niya pangalagaan ang kanyang miyembro. Kasi dito, Brother Rudy, tignan mo, very safe sa church. Yes. No? Walang ibang pinakaligtas na lugar maliban lamang dito sa ating bahay-sambahan sa pagsalubong ng bagong taon. Tama. At talaga makikita mo, wala rito naninigarilyo, wala rito makikita mo nagiinuman ng alak, Yan. wala rito nagbibidyo kay bar, walang putok-putok dito. So ligtas, hindi tayo mapalalagay sa panganib. Masasabi natin na talagang ang celebration natin ay talagang sa pagsalubong ng bagong taon ay talagang andoon talaga ang paghahanda sa na yung taon na ito ay talagang maluluwalhati ang Panginoon. Sa Amen. unang oras pa lang gusto na natin maluwalhati ang Panginoon. Tama. Ganun natin sineselebrate. Yeah. At Brother Noel, Yeah. yung mga bagay na yon ay malaki ang kinalaman ng isang leader sa loob ng tahanan. Yun. Sapagkat kung ano ang naging desisyon ng pamilya, naniniwala ako na yun ang naging desisyon ng leader kung paano nila sinalubong o paano nila isinelebrate ang bagong taon. Tama. Kaya malaking bagay mga kapatid yung pag-aaral natin ng katulad na ito na bilang tatay, bilang leader na itinalaga sa loob ng ating tahanan ng Panginoon Yeah. ay maging mindful tayo at maging responsible tayo sa pagganap ng ating tungkulin. Yun. Ano po, mga tatay, ano? Kaya ngayon Brother Noel, Yeah. ito yung maganda nating tatalakayin ngayon. Yeah. Yung kailangan, dahil bagong taon na Mhm. di ba? Kailangan manatili tayo bilang leader na merong strong leadership sa loob ng tahanan. Yun. Amen? Kaya nga ang programa ng nakakabis yan. ating mahal na pastor ngayon, dahil nagtapos na yung ano ang Pasko sa pamilya ko. Yan. At ngayon mga kapatid, ang ating tatalakayin naman dahil nakaripas na ang Pasko, Oo. ay Brother Rudy, ang ating usapin ngayon, ano ang bagong taon Yun. sa pamilya ko? Oo, Ay, pambira, napakaganda. okay yan, Ay, oo. bilang isang tatay, Yeah. dapat magkaroon tayo ng goal. Yo. Ano po? Ano yung ating nais na marating Yun. nitong bagong taon? Kasi hindi na kalimutan na po natin yung mga naranasan nating hindi magaganda noong mga nakaraang taong 2025. Oo. Dahil ito ay 2026 na. Yan. Kaya nga, sabi ko nga kanina, kung mayroon man kayong naranasan na hindi maganda noong mga nakaraang taon, nitong panibagong taon na ating harapin, dapat magkaroon tayo ng goal at maitama na natin kung papaano tayo lumakad nitong taon na ito. Ang bilis ng taon at talagang napakasarap ng buhay ng isang Kristiyano kasi very safe talaga kasi lalong-lalo na kasama natin ang Panginoon. So, ano ang bagong taon sa pamilya ko? Brother Rudy, take it away. Always. So kung ako ang tatanungin mo, dahil ako naman ang katabi mo, wala ka Yeah. namang ibang katabi, Of course. abay siyempre, yan yung gusto ko rin. Yeah. Kung ako tatanungin at ang isasagot ko lagi sa iyo, siyempre, ako bilang tatay, gusto ko na yung aking leadership sa loob ng tahanan ko Mhm. ay talagang magampanan ko. Yeah. Yun ang pinakagusto ko. Yeah. At kung maaari talaga, gusto ko na mag-improve pa ang aking leadership sa loob ng aking pamilya. Amen. Yun yung gusto kong mangyari para sa akin sa taong ito. Okay? Bakit kamo? Kasi kung magiging maganda ang aking leadership sa loob ng aking tahanan, ay sigurado na yung aking pamilya ay maililid ko rin yan sa tama at mas mapapaganda ang buhay nila. Amen? Yeah, At amen. kung ganun ang aking kaisipan, mangyayari lamang ito kung kasama ko ang Panginoon. Yun. Yun ang pinaka-the best. Kaya nga, meron akong babasahing talata rito, Brother Noel, Amen. mula sa 2 Timothy chapter 3 in verse number 14. Na ang sabi ng Biblia, "But continue thou in the things which thou hast learned, and hast thou been assured of, knowing of whom thou hast learned them." So maliwanag dito, mga kapatid, na napakahalaga yung pagpapatuloy. Bagamat itong talatang ito ay isinulat, mga kapatid, isinulat ni Apostol Pablo para kay Timothy na kanyang disciple, ay gayon din naman, mga kapatid, nais kong i-adapt ito bilang isang leader ng tahanan. Na nais kong magpatuloy
sa mga bagay-bagay na natutunan ko. Ano po? Yun yung pinaka-the best doon eh. Mahirap yung isang bagay na natutunan mo katapos iniwan mo. Tama. Eh kung lalong-lalo na, kung dito ka natuto, at nung natuto ka, na practice mo yung natutunan mo, ikinalago, ikinaayos ng buhay mo, abay dapat ipagpatuloy mo. Tama. At yun yung pinakamaganda. Sabi diyan, but continue thou in the things that thou hast learned and had been assured of. So maliwanag dito na yung natutunan dapat ipagpatuloy. Sapagkat ito'y nakabuti sa akin last year, alam ko na ito'y magiging epektibo pa sa akin sa taong ito. Bakit? Mas lalo ko pang matututunan ang bagay na natutunan ko. Mas lalo ko pang mai-improve ang bagay na yon. At ang sabi diyan, ayon dito sa Bible, sabi ng Biblia, which thou hast learned and had been assured of. Itong maliwanag nito ito sigurado na ito eh. Amen. Sureable na to eh. Amen. Subok na. Kaya nga masasabi na had been assured of. Subok na. Bakit ka mo? Kasi knowing of whom thou hast learned them. Alam naman natin kung saan din natin ito nakuha at natutunan. Amen. Amen? Kung ito si Timothy ay sa simula pa nung siya'y bata pa ay naturuan na siya na maganda ng kanyang nanay at ng kanyang lola, ano po? Abay ako'y naniniwala at ito'y na mas pinalo up pa siya o mas disciple pa siya ni Apostol Pablo. Naniniwala ako mga kapatid na ako man. Kung dito ako natuto, dito ko nakita ko na ito'y epektibo, nasubukan na ng iba, nasubukan na simula noon hanggang ngayon, subok na matibay, subok na epektibo, hindi ko iiwanan to. Hindi ko iiwanan ang bagay na ito. At higit sa lahat, alam ko kung saan galing ang prinsipyo ng mga natutunan ko. Kaya hindi ko pwedeng iwanan. Kaya nga, bilang tatay, napakahalaga na tayo ay magpatuloy sa mga bagay-bagay na natutunan natin na naging epektibo tayo. Yun ang pinaka-the best. Kaya wag nating iwanan, kundi mas lalo natin pagtibayin ang pag-aaral pa natin. Mas lalo pa tayong dumikit o bigyan pa natin ng panahon ang ating sarili na tayo ay magkaroon ng involvement upang lalo pa nating makilala ang Diyos sa buhay natin. Sapagkat sa ganung paraan, ang salita ng Diyos mismo ang magtuturo sa atin upang mas lalo pa nating mapagbuti ang pagganap natin sa responsibilidad na inatas sa atin bilang leader ng ating tahanan. Kaya masasabi ko na hindi pwedeng baliwalain ang ganitong bagay. Kaya kung ako, Brother Noel, ang sabi ko nga, tatanungin, mananatili ako. Bakit ka mo? Number one na gusto ko na bakit kailangan ko manatili. Gusto kong maging matatag, Brother Noel. Gusto kong maging matatag sa aking commitment sa aking Diyos, sa aking pamilya, sa aking mga anak. Yun ang kailangan kong unang gawin. Amen. Kailangan maging matatag ako. Bakit ko kailangan maging matatag? Matindi kaya ang hamon ng mundo, Brother Noel. Totoo yan. Matindi ang kamon eh. Sabi nga dito ni Apostol Pablo, verse number 1. This know also that in the last day perilous time shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, and thankful, unholy. Yun. Isipin mo, ganito ang hamon ng sanlibutan. Kaya kailangan kong magpatuloy. Amen. Kung iiwanan ko iiwanan ko yung mga bagay na natutunan ko. At kung lalamya ako at hindi ako magiging matatag, abay, sigurado. Alam niyo, Babagsak ako. Brother Rudy, yan ang isang problema natin sa loob ng ating tahanan. Especially sa atin, mga kapwa ko ama ng tahanan. Na kung minsan talaga, pag na-pressure na tayo, mga kapatid, at nagkaroon ng mabigat na problema, yung mga bagay na natutunan natin na ipinangaral sa atin ng ating mahal na pastor Yun. at narinig natin sa pulpito, mga kapatid, bagamat meron na tayong natututunan dahil sa pressure na ating nararanasan, mga kapatid, ay nananatili na tayong humihinto na tayo. Yun. Alam niyo, mga Brother Iniiwan Rudy, natin yun yung sabi nga na kung ating titignan yung salitang continue, ay ibig sabihin niya to stay. Yeah, that's to right. stay. Manatili ka. Manatili.
At to continue is to do something without stopping. Yun. So ano man ang ating nararanasan bilang mga leader ng tahanan. Kaya dapat sabi nga ni pastor sa atin, we are the strong man in the home. Yun. No? Kaya dapat kinakailangan maging matatag tayo na ano man ang mangyari sa atin, manatili tayo at huwag tayong titigil sa paggawa ng mabuti Yun. para sa ating Amen. pamilya. Natututunan na natin ito sa ating Yes, mahal na sir. pastor. Yes. At narinig naman natin. Kaya nga ako, labis ang pasasalamat ko sa ating mahal na pastor kasi pasimula ng pagpapamilya at hanggang sa ngayon, mga kapatid, ay kasama ko ang ating mahal na pastor. At maaring tanong mo, Brother Noel, wala ka bang pressure? Wala ka bang problema? Wala ka bang mga bagay-bagay na talaga nagpapahina sa iyo sa pagtigil sa paggawa ng gawain ng Panginoon? Of course, marami. Yun. Marami. Sa loob pa lang ng tahanan, minsan ginagamit yan ng dyablo. Oo. Yung ating may bahay, Yan. yung ating mga anak, para tayo ay i-discourage. Yun. No, para i-discourage tayo at para baguhin yung ating natutunan. Pero alam mo, salamat sa Panginoon dito sa verse na ito na sinabi, but continue thou in the things which thou hast learned. Napakaganda yung mga kapatid. At alam mo, Brother Rudy, laging sinasabi sa atin ng ating mahal na pastor, ang simbahan dapat ang siyang isa sa mga pinakamataas na learning institution. Yes, No? amen. Kasi dito pinag-aaralan natin dito yung mga heavenly things, no? Yun. At ang binibigay sa atin ng ating Panginoon is heavenly wisdom. Yes. Kaya nga dapat hindi tayo dapat basta-basta nakikinig sa ating mga kaibigan na kung saan wala naman silang simbahan na katulad ng simbahan natin, wala naman silang salita ng Diyos, Yun. at wala naman silang pastor. Alam nyo, ang pinasasalamatan ko, hindi naman ito pinagmamayabang, pero kakaiba ang ating mahal na pastor. Oh, yes. Mataas ang theology ng ating mahal na pastor. That's right. Amen. Napakataas ng theology ng ating mahal na Amen, pastor. amen. At walang ibang mas maghigit na may kaalaman patungkol sa salita ng Diyos maliban sa ating mahal na pastor. Kaya wala tayong karapatan na questionin ang ating mahal na pastor, kundi sundin na lamang natin. Tinuturuan na nga tayo. Amen. Tinuturuan na nga tayo para magkaroon tayo ng maayos at magandang pamilya at may kasiyahan na Kaya nga, kung tayo, mga kapwa ko ama ng tahanan, ay talagang titigil. Kasi minsan pag ginagawan na tayo ng ating may bahay, at talagang dumadaan na yung mga sumbatan, Brother Rudy. Yan. Nararanasan mo ba yung Brother Rudy? Oo naman, brother. Ikaw, parang sinabi mong ikaw lang ang Alam mo, kaya Lahat tayo dumaral. Sabi nga Oo. ni Uncle, may battle din may ako. battle, Alam nyo mga kapatid, kaya nga tayo dapat, tayo bilang isang ama ng tahanan, makinig tayo. Makinig tayo sa pinapangaral ng salita ng Diyos mula sa pangangaral ng ating mahal na pastor. At Amen. talagang, alam mo, wala namang mahirap mga kapatid Walang Yes. mahirap sa pagpapamilya. Lalong-lalo na ngayon na kasama natin ang ating mahal na pastor. At higit sa lahat, kasama natin ang Diyos. That's right. Kasama natin ang Diyos. Ito ang kanyang salita. Ito yung kanyang manual. Mga kapatid, huwag tayong titigil. Yeah. Alam natin kung ito ay tama. Alam mo, dapat nga tayo, mga great. kapwa ko, ama ng tahanan, tama ba na tumigil tayo sa paggawa ng mabuti? Brother Rudy, Yan. yun ang magandang katanungan Oh, sige. yung bagay na alam mong mabuti ay ititigil mo dahil lamang na-pressure ka. Yan ang na-pressure kadalasan, Brother Noel, na Yeah. nakikita natin sa labas. Kaya nga ang isang katangian ng isang tatay dapat sa loob ng tahanan ay mas lalo mong pagsikapan ngayong taon na to na maging matatag ka. Yeah. Maging matatag saan? Sa iyong commitment. Amen. Maging Yeah. matatag ka una sa iyong commitment. Kasi lahat naman tayo bilang tatay ay meron tayong commitment. May Totoo responsibility tayo sa Diyos. Unang-una. Pagkasal pa lang natin Oo. May di ba? commitment na tayo sa Panginoon. Oo. At sa pamilya pa natin, may commitment tayo sa ating asawa at sa ating mga anak.
kung may commitment tayo. Ngayon, kung hindi tayo magiging matatag sa ating commitment, at yung katulad na sinasabi mo, na kapag dumating yung pressure, dumating yung trials, yung pagsubok o problema, abay pambira, maangit naman sa isang tatay na magkukwit agad. Asa naman yung katatagan? Sandali, Brother Rudy, oh. alam mo, ang ganda nitong comment ni Oh. Sir Andy. Sabi Oh. na, speaking of my bahay, sabi Oh. niya ganon, hindi po kayo nag-iisa. Oo, kita Kita mo? mo? Aminado. Pare-parehas mga kapatid. Totoo naman Pero eh. tignan mo, Oh. sa Brother Oh. Rudy, kung si Sir Andy nakakaranas ng Oh. pressure sa kanyang may bahay Oh. at siya'y tumigil, Oh, ano kaya ang mangyayari. kakahinatnan ng Oo. kanyang pamilya? Yun ang sinasabi ko. At yun yung dapat talagang gawin natin. Ngayong taon na to bilang isang tatay, leader ng tahanan, maging matatag tayo. Kaya mas patatagin natin ang ating commitment sa Panginoon. Yeah, amen. Paano tayo tatatag? Yan ang Yun. pinaka-the best na mga tanong. Paano tayo titibay pa Yeah. sa ating commitment sa Panginoon? Oo. Oh, na kung may pressure, aalis ka na agad. Alam mo, Sir Rudy, Walang dapat matatag natin na nauuga. dapat natin na laging isaisip ito, yung na sinasabi ng Bible na ang ating may bahay ay weaker vessel. Oh, yeah. Weaker vessel talaga yan. Kaya kung tayo na mga leader, na sinabi ng Bible na the strong man in the home, ay magpapatala tayo doon sa weaker vessel, Oh. mas weakest men tayo. Asan ang Diba? strong doon? Asan ang strong? Oo, asan Yeah. yung tatag nun? Kung Oo. gano'n. Oh. Kaya nga, wag tayo magpapadala. Andiyan dyan ang pressure. Talaga. Kaya, Sir Andy, talagang ako, nabibless ako sa testimony ni Sir Andy. Kasi talagang unti-unting ipinapakita ng Diyos Yeah. yung pagbabago na nagaganap sa kanyang pamilya. At Yes. yun yung sinasabi ng Bible na ipinapangaral ipinapamuhay ni Sir Andy. Sabi rito sa verse 14 ng chapter 4 ng 2 Timothy, sabi na, but continue thou in the things which thou hast learned. Kaya Yun. natutunan ni Sir Andy na hindi siya kinakailangan Yes. huminto at lalo pa siya maging matatag sa kanyang mga natututunan dito sa ating bahay-sambahan. At Yeah. sabi nga ni Sir Chito Jacobe, sabi na rito, may comment si Sir Chito eh. Oh, ito. Yes sir, sabi niya, that's true. Habang tumatagal po at nadadagdagan ang edad ng ating mahal na pastor, lalo pong lumalawak ang pagkakilala niya at pag-aaral po niya ng salita ng Diyos. Totoo po yan. Kasi alam nyo mga kapatid, Amen. nakasama ko ang ating mahal na pastor, nakilala ko ang ating mahal na pastor 1993. Yun. At yung wisdom niya noong 1993 ay kakaiba ang wisdom niya ngayon. Mas Yes. lalong nag-increase Yun. ang kanyang wisdom. Aha. Bakit? Dahil patuloy siya Yun. na nag-aaral at tinahanap niya ang wisdom ng Panginoong Yun. Diyos. Amen. Kaya nga tayo, mga kapwa ko, ama ng tahanan, kapag tayo ay tumigil Yun, yan. sa yan. paghahanap ng wisdom ng salita ng Diyos, na paano natin mapapabuti ang relasyon Oo. natin sa loob ng ating tahanan, Yan. mananatili tayong hindi magandang halimbawa sa ating Yun. komunidad. Amen. Kaya, Amen. huwag tayong titigil mga kapatid. Yes. Hanapin natin ang wisdom ng Diyos kung paano natin mapapatakbo. Alam niyo mga kapatid, hindi lang naman tayo ang nakakaranas ng pressure. Yun. Lahat ng tatay nakakaranas ng pressure. Amen. Ikaw man ay may malaking halagang pinangahawakan na pera. Meron ka mang malaking bahay, may maayos ka mang sasakyan, may mga mamahaling ka mang kasuotan, may pressure, may problema pa rin yan sa loob ng tahanan. Kaya nga yung mga binanggit ko, may mga pag-aari ng mga tulad ng binanggit ko, sila pa yung may wasak na pamilya. Kaya nga, nakakahiya naman sa Diyos kung tayo, mga leader ng tahanan, Brother Rudy, Yes, ay sir. titigil tayo sa mga bagay na natututunan natin at hindi natin ito na ipamumuhay Yun. sa loob ng ating tahanan kapag may problema na nararanasan sa loob ng ating tahanan. Yan. Asaan yung ating mga natututunan? Kaya nga, sabi nga, sabi ni Brother Andy, na talagang ako mismo, personal kong testimony to,
hindi po sa lahat ng bagay maayos po ang relasyon namin ni Sister Cynthia. Actually, kanina lamang nga po kumilos ang Diablo Bago na naman. Oh, bago. Kaya nga, ano ang Pasko? ano ang anong bagong bagong taon taon? sa pamilya ko? Pero alam niyo, mga kapatid, isang bagay ang pinasasalamatan ko. Dahil kasama ko ang Diyos Yeah. sa pagpataguyod ng aking pamilya. At dito, sabi rito ni Sir Dennis, maganda rin ko yung Oy. comment ni Sir Dennis. Ano sabi? Si uncle ko to Oh. Hindi ako maniniwala sa isang asawang lalaki na nagsasabi na wala siyang pressure sa asawang babae. Sinungaling yun. Totoo yan, Sir Uncle. Tama. Talagang, Sang-ayon totoo ako na, dyan. Sang-ayon yan. Pare ko yan. Mga kapatid, ito na lang ang magang katotohanan. Bakit may pastor na hinihiwalayan na may bahay? Yan ha. Pastor na yun ibig sabihin, exempted ba ang pastor sa pressure sa loob ng tahanan? Actually nga, kung meron mang gustong-gustong wasakin ng dyablo ang tahanan ng ating mga pastors. Bakit? Sila yung nangangaral kung paano magkaroon ng buong pamilya. Kaya nga, yun yung mga target talaga ng dyablo. Wasakin ang pamilya na itinatag ng Diyos. Kaya nga tayo bilang mga mananampalataya, hindi tayo exempted dito. Walang exempted sa problema or sa pressure ng asawang babae. Lahat yan, madaranasan natin. Pero alam nyo mga kapatid, ang dami nating natututunan na nung mga nakaraan taon pa patungkol sa pagharap ng pressure mga kapatid. At ang kinakailangan lang natin mga kapatid ay ipamuhay. Manatili. Yun. Amen. No, manatili. Huwag tayong Maging matatag. Maging matatag. Huwag Yan. tayong hinto. Huwag tayong magkikwit. Yan, Gawin tama. natin kung ano ang That's tama at ano ang sinasaad sa salita ng Diyos patungkol sa pagpapamilya. Brother Rudy. Yun. Kaya nga alam nyo, mga kapatid, ang isang leader na mahilig mag-quit ay hindi yan isang maayos na leader. Tama. Tandaan mo, mga kapatid, kamatayan lamang. Kamatayan Kamatayan lamang ang siya magpapahiwalay sa ating may bahay. No? At napakahinang leader naman kung may pressure ay iiwanan mo ang iyong pamilya. At yun sinasabi ko, Brother Noel, na kailangan natin maging matatag. Yun. Kasi hindi naman talaga natin maiiwasan na magkaroon ng pressure o trial sa loob ng tahanan. Ngayon, kung may ugaling pambata tayo, yung masabi kong ganon, bilang isang leader, dapat matatag ka sa iyong commitment. Na kahit, sabi nga, kahit may pressure, ay magpapatuloy ka. Yun. Meron kang kakayanan na mag-perform ng iyong responsibility kahit nahihirapan ka. Yan. Kasi leader ka nga ng tahanan Tama Kaya yan. nga, ang pagiging matatag ay isang magandang katangian. Pero paano natin patatatagin ang ating commitment? Yun. Paano tayo magiging matatag sa ating commitment? Sa commitment natin sa Diyos, sa commitment natin sa ating pamilya, paano tayo magiging mas matatag pa sa bagay na yan? Yun. Ang dapat nating gawin, mga kapatid, ay dadako tayo sa tinatawag na kailangan natin paglalimin pa o palalimin pa ang ating pananampalataya Yun. sa ating Panginoon o sa salita ng Diyos. Yes, sir. Kailangan natin palalimin pa. Yeah. Kasi kung katatagan ang iyong pag-uusapan, abay kung dapat malalim ang pundasyon yan. Yun. Kasi walang matatag na isang bagay na ang babaw lang ng Totoo yan. hukay. Alam nyo, Brother Rudy, talagang sinabi mo kanina yung commitment. Alam nyo, mga kapatid, unbeliever pa lang tayo. Ako, Brother Rudy, salamat sa Panginoon na nag-start ako ng pamilya dito sa loob ng sa ating simbahan. At mga kapatid, simula kahit nung kayo unbeliever pa mga kapatid, may commitment na tayo sa ating Yes, sa ating may naiintindihan na bahay. natin yan eh. O di ba? Ano sabi ng sa hirap at ginhawa, Oo. tayo yung magsasama. Oo. O nung kayo nagliligawan pa mga kapatid, napag-usapan nyo ba na kapag may kahirapan ay maghihiwalay? Brother Rudy, kahit nung sabihin natin na wala pa tayong simbahan, pero I believe, kasi bakit? Naranasan ko rin manligaw eh. Yan, Sa dami ko niligawan. Oo. Pero alam nyo mga kapatid,
totoo yan, mga kapatid. Balikan lang natin. Yes. Balikan lang natin kung paano tayo nagsimula sa pagpapamilya. At ano yung, siyempre, nung nagliligawan, Brother Rudy, nung niligawan mo ba si Ma'am Mayet, di ba? Siyempre, marami kang nilatag na nais mong matupad sa inyong future bilang isang mag-asawa, di ba? Opo. Hanggang sa napag-usapan nyo na hindi kita iiwanan, di ba? Naniwala siya doon. Oo. Lasing pa ako nun. Gusto ko pagka magkaroon tayo ng 18 anak, Aba, di ba? Pati nga yung pagiging yung tinanong pa nga niya ako, kaya mo yun? kaya mo yun? Para talagang nagduda pa siya. Di ba mga kapatid? Maganda talaga na balikan natin yung commitment natin kung paano tayo nagsimula sa ating pagpapamilya. Kaya nga yun, napakaganda yung sinasabi ni Brother Rudy na manatili tayo sa commitment natin. At ngayon mga Matatag kapatid, tayo dyan. mas higit tayo mapalad Brother Rudy. Yes, sir. Kasi nung araw, wala tayong Diyos. Tama. Wala tayong maayos at magandang relasyon sa Diyos. Oh, yes. Diba? Hindi nga natin, wala tayong tamang simbahan. Yon. Wala tayong salita ng Diyos. Hindi nga natin pinapansin itong Bible na yan. Oo. Nung araw nga, Brother Rudy, tinatawanan natin ang mga lalaki, lalong-lalo na yung mga tatay na may hawak na Biblia, di ba? Bible. Bible pa. Mas hinahangaan natin yung mga kapwa nating ama ng tahanan, yung mga lalaki na may hawak na tanduay. Ano? Okay, White Castle. Kaysa sa mga lalaki na humahawak ng salita ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, walang mahirap kung tayo lamang ay magpapasakop sa salita ng Diyos. Mga Yes. kapatid. Kaya nga, yung commitment natin, balikan lang natin, mga kapatid. Oo. At of course, dapat lagi tayong maging matatag. No? Maging matatag. Na kahit presurein man tayo ng ating may bahay, ay talagang manatili tayo sa tama. Man. No? Manatili tayo sa tama. Sabi rito nga ni Sir Andy, maganda to partner, to sabi ni Sir Andy Agdon. Sabi, lagi pong may pressure. O kita mo, lagi may pressure. Kapag ang gusto lagi ng kapartner ay pleasure of life. Yeah. Di ba? Totoo naman mga kapatid. Kasi nga, Isipin mo. of course, si Sir Andy, siyempre, binigyan siya ng pagkakataon na magkapagtrabaho sa ibang bansa Oo. at makahawak ang kanyang may bahay ng limpak-limpak na salapi. Siyempre, iba yung salapi na pinahawakan yung sahod ni Sir Andy nung araw di ba? Yeah. Hindi peso, mga kapatid. Kundi, ano bang pera doon? Dinar? Ganun. 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 At malaki yung balor ng pera nila. And of course, siyempre, nakasanayan ng kanyang may bahay na talagang humawak ng pera. At of course, malaki ang pagkakaiba ngayon. Kasi nakapag-decide si Brother Andy na manatili na kasama ang kanyang pamilya. Alam niyo yung ganung bagay, Sir Rudy? Yes. Bihira sa mga tatay ang may kaisipan ni Sir Andy. Yun. Na hindi niya ipinagpalit ang kanyang pamilya Yan. sa salapi na natatanggap niya sa ibang bansa. Yun. Alam niyo, maraming tatay ngayon sinasakripisyo ang kanyang pamilya Yun. alang-alang lamang sa pera, mga kapatid. Kaya nga, ito, magandang patutuo ito si Sir Andy. Kaya nga, sa mga kapwa kong na ama ng tahanan na nagbabalak pumunta sa ibang bansa para kumita ng pera dahil lamang doon sa sinasabi ni Sir Andy na pleasure. Amen. Ay, nako, kausapin niyo si Sir Andy at malaki maitutulong niya sa inyo, mga kapatid. At talagang, yun yung wise na leader. Hindi siya nagpapadala sa pressure na pleasure ng mundong ito, kundi mas pinili ni Sir Andy na mas pinili niya na patunayan ang kapangyarihan ng Diyos na kahit dito siya manatili at dito siya magtrabaho, ang Diyos ay mananatiling tapat sa kanyang buhay. Napakaganda kasi, mga kapwa ko, ama ng tahanan, na Diyos ang siyang ating sandigan. Diyos ang ating pinagkakatiwalaan. Yeah. Hindi yung sarili nating kakayanan. Diba? Kaya nga, mahina ang ating pananampalataya sa Diyos kapag iniwan natin ang ating pamilya because of the pleasures of this world. Na yun din yung mga
talagang nais ng, ako, Sir Rudy, maniwala ka sa akin o hindi. Yes. Unang tagpo namin, siyempre, nahihirapan. Sarhento ng Pilipinas ba naman ang pangasawa eh? Nahihirapan si Ma'am Sicha. Siyempre, pinili mo yun eh. Sabi nga na, ginusto mo yan, sir, di ba? Oo. Ano mang bagay na ginusto mo, i-enjoy mo. Kaya, nung magkasawa na kami ni Sister Cynthia, ay yung company niya, kasi nagtatrabaho siya sa Amcor Anam, isang kilalang electronic company dito sa Pilipinas. Yung American Korean. Yan yung nag-offer ang kanyang company nang magtrabaho sa Singapore. Pambira. Ang gandang pakinggan, Brother Oo. Rudy. Di ba? Magsisingapore sapat si Madam. Singapore. Hindi lang siya. Kasama kami. Oba, pambirang ganda. Kasama kami. Gwapo Sabi yun, ko na gano'n. Aba, kung talagang ikaw ay walang prinsipyo sa salita ng Diyos at wala kang Diyos na pinangsasandalan o sandigan, Yan. ay talagang hindi ka aayaw sa offer ng iyong may bahay. Biruin mo ba naman, pamilya pupunta sa Singapore. Pagdating niya doon, magtatrabaho. Ako rin naman, pwede rin naman ako magtrabaho doon. Para maging marangya lang ang buhay. Pero alam mo, Brother Rudy, isang tanong ko doon, may simbahan ba tayo doon? Yun ang unang tanong ko. Kung pupunta tayo sa Singapore at kaloobin ng Panginoon na pumunta tayo sa Singapore, may simbahan ba tayo doon na mapupuntahan? Na kung saan lalago tayo sa ating pananampalataya. Yan, no? Gandang Yun tanong ang magandang tanong eh. Yun ang magandang diba? tanong. Kasi hindi tinatanong Kasi Brad sa iba ng iba alam yan nyo, eh. mababaw kasi, mga kapwa ko amanantahan, napakababaw kasi ang pagtrato natin sa simbahan. Yun. Hindi Yun natin alam na ang ating simbahan ang siyang nagtuturo kung paano natin may sasaayos ang ating buhay. Yan. Kaya alam mo, Brother Rudy, hindi ako pumayag. Oh. Siyempre sabi ko ng ganon. Ano ba, ang Diyos ba ng Singapore ay iba sa Diyos ng Pilipinas? Isang Diyos lang natin eh. Oo. Kung talagang pagpapalain tayo ng Panginoon Sa Singapore. sa Singapore, bakit hindi ba tayo kayang pagpalain dito? Kaya ba tayo pupunta sa ibang bayan, sa ibang bansa para takasan ang pressure dito sa Pilipinas? Sabi ko na ganun. Ngayon, pinagkatiwalaan ako ng Panginoon ng trabaho. Isang ordinaryong sundalo. Mamuhay tayo ayon sa sahod ko. Sabi ko, hindi tayo pupunta sa Singapore. Yan Sabi nangyari. ko, siyempre, ano naman ang reaction nun? Of course, magagalit siya. Siyempre. Galit siya. Pressure na naman yan. Pressure yan. Galit siya. Kasi sabi niya, alang-alang sa mga bata. Hindi lang para sa atin to. Sa mga bata. Naku, sabi ko na gano'n, hindi. Hindi. Dito tayo mananatili. Sabi ko, hindi tayo pupunta sa ibang bansa. Hindi. Yun na. Siyempre, of course, ando doon yung pressure. Siyempre, may pagdadabog, mga gano'n. Kasi hindi nga ako pumayag, Brother Rudy. Siyempre, tatampo sa'yo yun. Tatampo. Talagang hiwalay ang puti sa dekolor. Dahil siyempre, malaking pera ang aming tatanggapin doon kung doon kami mamumuhay. Pero, sabi ko sa kanya, Tinanggihan mo eh. tinanggihan ko. Sabi ko, wala tayong simbahan doon, wala tayong pastor na mangangalaga sa ating pamilya. So manatili tayo dito sa bansa natin. Dito tayo iniligay ng Diyos, dito tayo mamumuhay at dito tayo mamamatay. Sabi ko na gano'n. Gandang ano yan. Prinsipyo yan. Prinsipyo yan. Yan ang katatagan. Ayun na nga. Brother Rudy, di ba? Di ngayon, hindi ako pumayag. At aking napag-alaman na ang isang babae pala ay hindi siya binigyan ng responsibilidad na buhayin ang kanyang pamilya. Kundi tayong mga kapwa ko, ama ng tahanan, tayong mga lalaki pala, Yun. ang talagang magpapakain sa ating pamilya ayon sa ating pinagpawisan. Yun. Ayon sa ating pinagtrabahuhan. Kung nagpadala ka doon, di wala ka ngayon sa kalagayan mo. Siyempre, baka Hindi wala yun na ang programa ng Diyos sa'yo Hindi eh. programa ng Diyos eh. Kaya nga kung hindi tayo mamumuhay ayon sa programa ng Diyos, mahihirapan tayo. Baka fertilizer ka na rin doon. Ay, nako. Siyempre, anong gawin ko doon? Di ba, inom-inom na lang ang alak Siyempre. doon. Kaiksi ng buhay. Ah, Pangalawang tagpo, hindi ako pumayag yun. na pumunta kami ng Singapore. Pangalawa,
sabi ko, kinakailangan mag-resign ka sa trabaho. Aba, Panibagong tagpo na naman yun. bira. Kung hiwalay ang puti sa dikolor, Ay, ano naghiwalay naman? Susunod na paghiwalay. Ala, ano yan, pressure na naman yun. Oo, mga pressure kapatid. na naman yan eh. Pressure na naman yun. Kasi syempre, papahintuin mo siya sa trabaho Oh. at alam mo naman na kapipiranggot lamang ang sahod ng isang sarhento. Oo. Pero hindi, sabi ko, dahil yan ang sabi ng salita ng Diyos. Aha. Ako ang may responsibilidad na bumuhay sa iyo Wow. at ng ating magiging anak. Yun, oh. Gold. So, mamili ka. Yan, oh. Sabi, mamili ka. Mamili. At talagang... Ginanon mo? Ay, sus! Natindi ka Gumabay talaga. to eh. Ay, Ha? bilib ako sa'yo. Sabi ko, mamili ka. Aha, At idol ka. talagang Idol talaga kita. kinakailangan mong huminto sa pagtatrabaho. Dahil ako bilang isang ama ng tahanan, ako ang inatasan ng Diyos na buhayin ang aking pamilya. At hindi kayo mga kababaihan, mga ama ng ina ng tahanan ang bubuhay o katuwang, no? Kasi alam nyo mga kapatid, talagang prinsipyo yan eh. Prinsipyo talaga yan. Prinsipyo ng salita ng Diyos. Di ngayon, mabuti naman. Yun, ayun. Nakinig siya sa salita ng Diyos. Ayun. Yun. Ayan, Di ngayon, nakinig siya sa salita ng Diyos. Sige. Di, siyempre, salamat sa Panginoon. Ah. Di, siyempre, andyan dyan na talaga. Siyempre, andyan na yung susumbatan, mga ganon. Pahinto-hintuin mo ako sa trabaho. Ngayon, ganon. Ngayon, nag-aasin ako. Cool na cool lang si Gumabay. Oo, syempre. Sabi ko, makapangyarihan ang Diyos ni Gumabay. Yun. Sabi ko, sige lang. Hindi ko yan, kung ano man ang sinasabi niya, hindi ko yan pinapakinggan. Sabi ko, Panginoon, alam ko, ako ang itinalaga mo leader ng aming tahanan. I-meet mo ang aming pangangailangan. Yun. Bagamat maraming pressure, pero salamat sa pressure na ito. Dahil lalo pa kitang mapapatulayan yung kapangyarihan mo sa aking buhay bilang isang ama ng tahanan. So, naisakatuparan niyo, Brother Rudy. Naikatuparan niya. Unang-una, tinanggihan ko yung Singapore. Kasama ko ang aking pamilya, pupunta doon. Pangalawa, pinahinto ko siya sa trabaho. Pangatlo, Mayroon pang pangatlo. Brother Rudy, dito na kami pinatawag ni Pastor. Kasi lumapit na siya kay Pastor. Mga kapatid. Talaga Pangatlo. nagsumbong na siya. Oo, nagsumbong na. Pangatlo, may kapatid siyang pumunta ng Canada. Ayun na. At pwede siyang, anong tawag doon? Magpetisyon. Oo, petition ng siya. isa sa kanyang mga kapatid. Oo. O, di ba? Oo. At isa sa napindot niya, pamilya namin. Uy, pambihira. Siyempre, kita niya. Oo. Siyempre, sarhento ng Pilipinas Ay. Siyempre, nakikita niya siguro. Nahahabag siya siguro sa buhay namin. Pero sabi niya ng ganon, binigyan kami ng invitation, Brother Rudy, na pumunta kami. Kasama din ng aking pamilya sa Canada. Sa Canada. Pupunta kami sa Canada kasi andun doon yung kanyang kapatid eh. Tapos sabi ko na ganon, ay hindi. Hindi tayo pupunta sa ibang bansa. Sabi ko na ganon. Dito tayo mabubuhay dahil alam ko ang pagpapala ay nandito sa Pilipinas dahil meron tayong simbahan dito. Yeah. Diba? Ang ganda. Mayroon tayong simbahan at meron tayong pastor na nangangalaga sa atin. At dahil sa hindi niya naman matanggap, Brother Rudy, Siyempre, takakatatlo ka na eh. abay, lumapit kay pastor. Ini-schedule kami ni pastor. Sabi ni pastor, sige, kausapin ko kayo. Kasi ngayon, ditiwala siya. Siyempre, pinatawag di ba? Pero ang hindi niya alam, dahil sa lagi kong kasama si pastor, lahat ng gusto kong mangyari sa aking pamilya, inilatag ko na kay pastor. Ibig sabihin, may advance information na ang ating mahal na pastor kung ano ang nais kong tatahakin ng aking pamilya, Brother Rudy. Yan. At siyempre, pressure siya dahil siyempre, hindi niya nga maano yung pleasure. Hindi. Wala siyang pleasure Katulad nga ng sabi nga ni Sir Andy na because of pleasure. Siyempre, di ba? Kaya may pressure. Kaya may pressure. Ngayon, sabi ni Pastor, minute kami, first time ni Gumabay humarap sa opisina ni Pastor. Yan First time yan, mga kapatid. Sige. Tinatawag kami. Istorya lang. Istorya. Testimony to. Buhay ko to, mga kapatid. Sige. Maniwala man kayo, buhay ko ito.
Pero alam ng Diyos ito. At kung ito'y gagayahin nyo, ay humingi kayo ng wisdom sa Panginoon. Pagkatapos mo, ako naman. Tapos, Sige, sige, ito na, sige. Brother Rudy, tinawag kami, ano bang plano mo, Brother Noel? Sabi nga ni Pastor. Gusto ko to. Pastor, kako ayoko pong pumunta doon sa ibang bansa. At bakit? Sabi ni Pastor. Unang-una po, wala po kami simbahan na pupuntahan doon. Pambira! Sa palagay mo kaya, no-go kay Pastor yun? Abay, good na Abay, good yun. punto si Syempre, Pastor yun. Ganda mo, Brad, kasi lalo ayan, tumataas sabi ko, yung rating natin. Sabi ko na Dahil gano'n. nanonood eh. Sabi ko na gano'n na unang-una po, wala po kaming simbahan na mangangalaga sa amin doon sa aming pupuntahan. Pangalawa po, wala po kaming pastor doon. Sabi ko na gano'n. Wala po mangangalaga sa aming pamilya. Aba. Sabi ko na, at nakapagpasya po ako na manatili na lang po dito sa Pilipinas at hindi kami mangingibang bansa. Pambira. Ang sabi ni Pastor, igalang ang desisyon ni Gumabay. Di ba? That's tayo dyan. Sabi ko sa'yo. Kaya yun yung pinakamahalaga na meron Ayos. kang bagay na natututunan dito sa salita ng Diyos. At huwag kang manatili, huwag kang huminto. Yeah. Normal ang pressure, normal yung kahirapan, normal yung problema. Lahat yan normal. Pero sa dami naman natin mga kapatid na natututunan mula sa salita ng Diyos, saan yung atin natutunan? Kaya nga sabi rito, continue daw. Continue Yan. daw. Manatili ka, no? Manatili ka at huwag kang tumigil. At kasamahin mo ang Diyos. Isang prinsipyo nga ni Pastor Jan, Brother Rudy. Yes. Sa lahat ng bagay, kasamahin mo ang Diyos. Amen. Kung gusto mo ng negosyo, gawin mong business partner ang Diyos. Amen. Sa trabaho mo, kasamahin mo ang Diyos sa iyong trabaho. Amen. At talagang, pag sa mga bagay na yan, mga kapatid, talagang yung ating bagong taon na ating tatahakin na prinsipyo na mumula sa salita ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yes. Brother Rudy, at alam ko, ikaw may testimony ka rin ng mga natutunan mo eh. Hindi muna yung testimony ko ang Yeah. aking ibibitaw sa iyo. Yeah. Yung natutunan ko naman sa iyo ngayong umaga. Amen. Yun ang gusto kong ibahagi. Yeah, sige. Kapatid. Dahil sabi ko nga, yung kanina, dapat maging matatag tayo sa ating commitment. Yun. Magiging matatag tayo kung mas palalalimin pa natin ang pagtitiwala natin sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Yun. Yun ang magiging paraan. At yun ang nakita ko sa iyo, Brother Noel. Yeah, amen. Dahil ikaw ang salamin, ikaw ang patunay na meron kang mataas at mas malalim na pagtitiwala sa salita ng Diyos. Amen. Do kahit sinabi na eto ang alok, pupunta ka ng ng ibang bansa Oh. sa Singapore. sa Singapore, pero hindi ka pumayag. Yun. Bakit ka mo? Dahil ang pinangahawakan mo ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Na kung kaya kang pagpalain ng Diyos doon sa ibang bansa, hindi ka ba kayang pagpalain ng Diyos dito sa sariling bansa? Totoo yan. At pagkatapos, in-apply mo ang prinsipyo na tayong mga lalaki ang siyang dapat bubuhay sa ating mga asawa at sa ating pamilya. At dahil doon, Brother Noel, nakita ko. Sabi ko nga, pinatunayan mo lang na talagang malalim at totoo ang pananampalataya mo sa Amen. salita ng Diyos. Which is exactly, Brother Noel, talagang nangyari yung ipinakita mo, yung pananampalataya mo. Yeah, amen. Mas lalo mong pinalalim yung iyong pananampalataya sa Panginoon. Kaya masasabi ko na talagang ayos na ayos yung ginawa mo. Tapos nung hindi pa natapos doon, nandoon pa yung inalok kayo ng kapatid niya na pumunta sa Canada. So doon pa lang nakatatlo na eh. Pero isipin mo, mas pinili mo na dito manatili at ikaw mismo ang nagsabi sa asawa mo na hindi kayo aalis, tapos pinahinto mo siya sa trabaho sapagkat ang gusto mo i-practice yung mga biblical standard na itinuturo ng Biblia sa atin. Amen? So yun yung mga kapatid, yung mga bagay na nakita ko kay Brother Noel. Kaya nga masasabi ko na
Iba sa isang tatay, kung gusto mo maging matatag, palalimin mo ang iyong pagtitiwala sa Panginoon at sa salita ng Panginoon. Kailangan mas lumalim pa ang ating pananampalataya, ang ating pagtitiwala sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Dahil kung hindi tayo magiging matatag. Wala pong matatag na mababaw lamang ang pundasyon. Ang isang matatag na leader ng tahanan ay merong malalim na pananampalataya o pagtitiwala sa salita ng Diyos. Kaya pinakamaganda, ganun ang gawin po natin, mga kapatid. Palalimin natin. Paano mapapalalim ang bagay na yan? Kung i-develop muna natin, unang-una, ang ating magandang relasyon sa Panginoon. Amen? Mas lalalim tayo kung mismo talaga tayo bilang tatay. Tayo ay merong desire na ma-develop ang ating magandang relasyon sa Panginoon. Kaya mo nasabi yun, Brother Noel, kasi andun na meron ka ng mataas ka ng pagkilala sa Diyos. Totoo yan. Nadidevelop na yung patuloy pagtitiwala. yung pagtitiwala mo sa pagtitiwala. Panginoon eh. Totoo yan. Kaya kaya mong tanggihan yung Canada, kaya mong tanggihan yung Singapore, Yeah. kaya mong pahintuin si Ma'am Cynthia Yeah. sa pagtatrabaho kasi meron kang malalim na pagtitiwala sa salita ng Diyos. Totoo yan, Sir Rudy. At Yun. talagang wala naman tayong ibang panghawakan kundi yung pangako sa atin ng ating Panginoon Yun. Diyos. Napakaraming pangako, napakabubuting pangako ng Diyos ang dapat nating panghawakan. Yeah. Kasi alam niyo mga kapatid, kung sa tao tayo magtitiwala, marami na tayong karanasan patungkol sa tao. Pero Yes. alam niyo mga kapatid, yung pangako ng Diyos, hindi po yan nagbabago. Amen. At yan po ay totoo. Yeah. Kaya nga, di nga sabi ni Sir Rudy kanina, laliman lang natin yung ating pagkakilala sa Diyos. Yan. Ang pagtitiwala natin sa Diyos ay lagi lang ando doon. Of course, sabi wag natin takasan yung pressure. Wag natin takasan yung kahirapan. Man. Normal na makakaranas tayo ng kahirapan. Kasi dito pa nga tayo sa ibabaw ng lupang ito eh. Yan. 'Di ba? Kung ang Panginoong Hesukristo naghirap nga dito sa ibabaw ng lupang ito, tinanggihan ba? Tinakasan ba ng Diyos yung kanya kahirapan na hinarap niya rito? Hindi. Yun. Ano ba? Gaano ba kahirap ang nararanasan natin ngayon? Ikukumpara natin sa naranasan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga napakaganda na huwag tayong manatili. Huwag tayong manatili na sa ating pagdududa. No, alam niyo po, pag ang pagdududa ang siyang nanguna sa atin, mga kapwa ko amanantala, yung pagkikwit natin, yung pagtakbo natin sa ating responsibilidad. Susunod yan, mga kapatid. At saka wag nating pagbubuhatan ng kamay Yun. ang ating may bahay dahil lamang sa pressure na ating nararanasan sa loob ng ating tahanan. Yun. Tandaan mo, sabi nga ni Pastor, wala namang laban ang ating may bahay sa atin. Kung totoo lang. Yan. Kung Kahit saan labanan. Kahit saang labanan. Brother John Kilayko, tandaan mo itong sinasabi ko sa iyo. Gusto niya mag-asawa eh. Ngayon, gusto mo mag-asawa, tandaan mo to, walang laban. Kung sa suntukan lang ang pag-uusapan, walang laban ang ating may bahay. Kaya nga talagang napakapalad natin na ang ating mahal na pastor ay tinuturuan tayo. Kaya nga, ang ganda ng comment Brother Rudy ni Sir Chito Jacobe. Pakiunahin mo natin si Sir Cesar Deos. Sabi rito, Amen Sir Noel. Ang mahalaga ma-overcome ang pressure through the Word of God na ating napapakinggan sa ating mahal na pastor sa pulpit. I-apply lang ang kailangan. Application, mga kapatid. Totoo yung sinasabi ni Sir Cesar, di ba? Ibig sabihin, may natututunan. Tinuturuan tayo. Kaya nga, dito nga sabi nga, ang institution ng church ay learning. Dito tayo matututo. Yes. Kung paano natin patatatagin ang ating relasyon sa loob ng ating tahanan. I-overcome natin yung pressure through the promises of God. No? Through His Word. Huwag sa ating sariling karunungan. Sabi nga rito rin ni, salamat Sir Cesar Deos. Sabi nga rito ni Sir Chito Jacobe. Sabi rito, totoo po yan Sir Noel.
di lang minsan, halos araw-araw, may pressure sa Yeah. misis. O, kita mo, uncle? Sabi ko sa'yo, uncle eh. Oh, si Sir Halata- Dennis Quaresma. Halata Oh. naman kay Sir Chito. Oo, kita mo si Sir Chito, kaya nga hindi tumabayan eh. At sabi, pressure sa misis po natin. Ngunit, sabi niya, Ayan. tinapos niya, ngunit, salamat po sa Diyos at sa salita ng Diyos na ginagamit niya para tayo po ay maging matatag. Kaya nga kinakailangan nating maging matatag. Tama. Magpatuloy lamang tayo sa mga bagay na ating natututunan. Ipamuhay natin yung mga natututunan natin. Yan. At ipamuhay natin yung salita ng Diyos. Maraming salamat, Sir Chito Jacobe. Sabi nga rito ni Sir Cesar Deos din, araw-araw, lagi may pressure. Kung mahina tayo sa pressure, ang iguguho tayo. Pababagsakin tayo ng pressure na ating hinaharap. Kaya nga kinakailangan maging matatag tayo bilang isang ama ng tahanan, bilang strongman. We need to be stronger and strongest. Kaya huwag tayong manghina para hindi gumuho yung ating leadership at yung pamilya natin ay hindi magkawatak-watak. Kaya pa sabi rito ni Sir Andy Agdo na Brother Rudy. Sige. Amen, Sir Noel. Glory to God sa buhay po ninyo ni Sir Rudy. Maraming salamat din po. Amen. Alam niyo yung buhay ko, mga kapatid. Hindi naman sa itinataas ko yung buhay ko. Ito'y katuruan ng ating mahal na pastor. Ito po yung isa po ang ating napakinggan, mga kapwa ko ama ng tahanan. Wala pong iba akong sinusunod maliban sa pinapangaral ng ating mahal na pastor at sa mga pinapayo niya. Kaya nga napakahalaga yung fellowship natin, Brother Rudy. Yes, sir. Every Sunday night. Sunday night, yes. O every Sunday night, every time na, alam nyo, ako sa totoo lang, bihira mo ako matagpuan sa bahay. Yes. Sa totoo lang, wag mo akong dadalawin sa bahay. Wag mo akong pupuntahan sa bahay. Kasi baka hindi mo ako matagpuan doon. Puntahan mo ako rito. Kasi dito po ako nag-i-spend ng time. Bakit dito? Kasi unang-una, ang mga kausap ko rito ay mga anak ng Diyos. Yes. Less na yung kapahamakan. Hindi na ako dadalhin pa sa sanglibutan. Kundi, dadalhin ako sa ayon sa kalooban ng Diyos. At higit sa Yun. lahat, ang makakausap ko rito ang ating mahal na pastor. Yun. Kaya sa kapwa ko ama ng tahanan, huwag tayong maging mailap sa ating mahal na pastor. Sinasabi ko ito kasi buhay ko ito, mga kapatid. Ang sinishare ko sa inyo ay buhay ko. At ito hindi pagmamayabang, mga kapwa ko ama ng tahanan at sa mga viewer. Hindi po. It's only by the grace of God. At gayon din, sabi nga ni Sir Andy, salamat daw po sa buhay namin. At ang buhay meron namin. pa. Ano? Pa. Ito pa sabi ni Sir Andy. Kung maririnig lang po sana ito ng mga fathers na mayroong mga asawang babae na domestic helpers sa ibang bansa, ay matatauhan o maliliwanagan sila. Yeah. Instead na sila ang maghanap buhay, sila ang nasa bahay lang, na sa halip na sila ang maghahanap buhay. Totoo yan. Totoo yan, Sir Andy. At alam nyo, mga kapatid, alam nyo po ba ang trending ngayon, mga kapwa ko ama ng tahanan, ang mga babae ang siya naghahanap buhay. Yeah. Yan ang trending ngayon, mga kapatid. Ang babae ang naghahanap buhay at yung lalaki ang taong bahay. Paano tayo pagpapalain ng Panginoon dyan? Kung tayo man, nandito sa kalagayan na sinasabi ni Sir Andy, hindi po tayo pagpapalain ng Diyos. Bakit? Namumuhay tayo labas sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Kaya nga, dapat tayong mga lalaki, ang mga karamihan kasi lalaki, takot pawisan. Ayan. Takot mainitan ng araw. Gusto nila maputi sila. Gusto nila maganda ang kutis nila. Bakit? Ayaw magbanat ng buto. Bakit? Gusto nila mapanatili yung sinasabing kagandahang lalaki nila. Mga kapatid, hindi po yan ang disenyo ng Diyos. Ang disenyo ng Diyos sa atin, mga kapwa ko ama ng tahanan, ay magtrabaho. Yun. Amen. Tayo dapat, kung meron mang nahihirapan sa trabaho sa loob ng tahanan, tayong mga lalaki yon. Yun. Hindi ang mga ama ng mga ina ng tahanan. Hindi yung may bahay po natin
nakakahiya kung mas malakas pa ang ating may bahay kaysa sa atin. Yan. Kaya nga hindi lang alam mo Sir Andy, hindi lang mga domestic helper. Marami rin po kayo namumuhay na mga Kristiyano na ipinagpapalit nila yung pera. Kasi akala nila hindi kayang pag-aralin ng Diyos ang kanilang mga anak kung dito sila magtatrabaho. Sir Rudy. That's right. Come on. At akala nila na hindi rin kayang bigyan ng Diyos sila ng maayos na buhay kapag hindi sila magtrabaho sa ibang bansa. Mga kapatid, ang kanilang pinagkakatiwalaan ay yung sarili na nilang kakayanan. Hindi na sila nagtitiwala sa Diyos. At wag nawa tayong maging katulad nila na ang tiwala nila ay nasa sa kanilang sarili na. Kundi ilagay natin ang tiwala natin sa Diyos. Mga kapatid, yan nawa ang wag mangyayari sa buhay po natin na yung i-overpower natin. Overpower term na yan eh. Na i-overpower natin ang Diyos. Na kung hindi tayo mag-ibang bansa, kung hindi tayo magtrabaho, no? At kung hindi natin i-allow yung ating may bahay na magtrabaho, ay hindi tayo kayang bigyan ng Diyos na maalwan na buhay. Alam nyo mga kapatid, wala po sa verse ng Bible yan. Kahit balibaliktarin mo ang salita ng Diyos, wala kang prinsipyo makikita niyan. Kaya nga, sabi nga, trust in the Lord. Yes, amen. Di ba? Trust in the Lord. With all thine heart. And, ano yung warning doon? Lean not unto thine own understanding. Mga kapatid, totoo ang salita ng Diyos. Yeah, amen. Totoo ang salita ng Diyos. Ito ay sinasabi ko dahil totoo sa buhay ko to. Kaya, pressure, welcome yan. I-welcome natin yan sa ating buhay. Vitamin yan ng mga Vitamin yan. Kristiyano. Alam nyo, minsan, kaya nga, pasalamat tayo kung may pressure tayo sa loob ng tahanan. Bakit? Mararanasan natin, mapapatunayan natin yung pangako ng Diyos sa atin. Amen. Sabi nga, I will not leave thee, nor forsake thee. Yun, Kaya amen. wag mong iwanan ang iyong pamilya. Amen. Huwag mong iwanan ng iyong pamilya dahil kasama natin ng Diyos sa pagpapataguyod natin ng ating pamilya. Yan, Oh, amen. kaya wag kang pagpo-focus sa sarili mong kakayanan. Sabi nga ng ganun yung fear nilulusaw yung ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, salamat. Salamat. Alam nyo, pag kami nananalangin ng aking pamilya, kasama ko si Sister Cynthia at dalawa naming anak, yung pressure, pinasasalamatan ko yan sa Panginoon. Yung problema, pinasasalamatan ko, salamat Panginoon. At binigyan mo kami ng mga problema na ganito. Salamat sa Panginoon na may pressure ako na ganito. Bakit? Dahil mapapatunayan ko ang iyong kapangyarihan sa aking buhay. Sir Rudy. Amen. Kaya nga, That's right. manatili That's right. po Amen. tayo. Manatili po Alright. tayo. Continue. Kaya sabi rito, ang ganda rito ulitin. ng talita Yes. sa 2 Timothy chapter 4 verse 14. Sabi rito, Chapter 3, but 14. continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of. Pinatunayan na yan, mga Subok na yan sigurado na yan, garantisado na yan. Di ba? Garantisado na yan, proven and tested na yan. Knowing of whom thou hast learned them. So saan natin natututunan yan mga kapatid? Sa salita ng Diyos. Amen. Sa salita ng Diyos. Kaya nga, magpatuloy tayo mga kapatid. Patuloy lang tayo. Amen. At pasalamatan natin sa Panginoon na binibigyan tayo ng kalakasan. At wala tayong karamdaman. Wala tayong sakit. Nabubuhay tayo, natutulog tayo sa isang maayos na lugar, sa isang tahanan. Bagamat hindi man maayos yung tahanan natin, ay hindi naman tayo natutulog sa hospital. O, di ba? Hindi naman tayo nagigising na may dextrose. O, di ba? Yun ang mga blessing ng ating Panginoon at hindi naman tayo ginugutom ng Diyos. Kaya, Uncle, hindi po kasinungalingan kung
sasabihin natin na walang pressure. Lahat may pressure. Kaya ang battle, uncle, lagi ang dyan yan. Hanapin lang natin ang solusyon through the Word of God. Huwag kang mainip. Kasi Yes. baka may itinuturo pa ang Diyos sa atin bilang mga kapwa ko, ama ng tahanan. Mahirap sa isang leader na kapag may pressure, pupunta sa ibang lugar. Bakit? Kasi tatakasan yung pressure. No. Hindi po yun ang disenyo ng ating Panginoon. Sabi nga rito ni, ano ba to? Sir Normie. Lalaki Normie. kaya to, babae? Normie. Basta si Normie yan. Ang Normie. taas po ng pressure ng topic today. Tumpak po sa buhay ng bawat pamilya. Yan. Yun. Napakataas talaga ang pressure. Yung alok ng sanglibutan, mga kapatid, kung wala ka ng salita ng Diyos at mababaw ang pagtitiwala mo sa Diyos, mahahatak ka. Oh. Mababacuum ka ng pressure. Yun. Sabi ni Nice Sir yan. Cesar Deos, Ah. maliban na nasa bahay ang tatay, sumakabilang bahay pa. So, ano ba? Sir Rudy, Sir Noel, sana marinig ito ng mga tatay na mahilig sa kapitbahay. Mga kapatid, yan ang sinasabi ni Sir Rudy. Balikan natin yung commitment natin bago tayo nagkapamilya. Bago tayo nagkapamilya. Kaya nga, maraming sumasakabilang bahay dahil takot sa pressure. Yun nga sabi nga ni Pastor, sabi ni Pastor kaya kami naghiwalay dahil hindi kami compatible. Di ba? Yan ang terminology ng sanglibutan eh. Kaya niya hiniwalayan yung asawa niya dahil hindi daw sila compatible. Samantalang, nung nagsimula sila magtatag ng pamilya, yung commitment, wala naman sa commitment yun. Na kapag may problema, pagsubok na darating sa buhay, ay maghiwalay tayo. O, di ba? Ayun, walang ganon. Kaya balikan natin yung commitment. Sabi nga rito ni Sir Andy, kaya iwasan mga bilang bahay. Huwag makipagkapit bahay. Pumunta na lang kayo rito sa church. Mas sigurado pa kayo. Sabi ni Sir Andy, that's right. Sabi rito, that's right po, Sir Noel. If our mind is set on Jesus Christ, our Savior and Lord, pressures, no matter how hard pressing are those, they are meant to shape our character and strengthen our faith in God. Tama naman yun. Ayan, yun ang sinasabi ko. Magpasalamat tayo sa pressure. Magpasalamat tayo sa pressure. Bakit? Lalo pang mapapalakas yung ating pananampalataya at pananalig sa Diyos. Kaya nga, Yes. napakahalaga talaga na tayo, maging strong tayo sa ating faith. Bagamat tayo yung sinasabi na strong men in the home, Yes. dapat strong tayo sa lahat ng bagay. Amen. Na kahit anumang pressure ang ating maranasan sa loob ng ating tahanan, hindi natin tatakasan, kundi handa nating harapin. No? Handa nating harapin. At matapang tayo, strong din tayong haharap sa mga pressures ng ating buhay. Kaya napakahalaga talaga na laliman natin yung ating pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Sabi naman ni Sir Jeffrey, sabi na, Amen, Sir Noel, tama po yan. May problema man, work out, not walk out. Tama. Alam nyo, marami kasi mga ama ng tahanan ngayon, walk out talaga eh. Yan. Walk out. Talagang gustong umalis, lumayo para matakasan ang problema. Hindi, mga kapatid. Sabi nga ni Pastor, ang problema ay mananatiling problema yan. Lumayo ka man ng lugar, Yeah. ang problema ay problema pa rin. Pero kung sinasabi nga ni Sir Jeffrey na work out, ibig sabihin, harapin mo. Oo. Siguradong magkakaroon ng problema, ang problema ay magkakaroon ng katugunan at magkakaroon Gusto ng ko yan yung solusyon. Gusto ko yan yung workout, not walk out. Yeah. Workout, not workout. Ang ganda, di ba? Lalong wag yung knockout, ha? Oo. Wag knock out. Oo, wag knockout. Kasi pag knockout, hindi maganda. baka mamaya i-knock out mo yung pressure eh. Wag. Apa. Wag mo i-knock out yung pressure. Baka mamaya yung pressure mo may bahay eh. Baka mamaya suntokin mo yan eh. Wag. Delikado. Mawiwi Mendes ka dyan. Ah. Makukulong ka. Lalong lalaki pa ang problema mo.
Sabi nga ni Sir Ramon Escalada, sabi, hirap at ginhawa, magkasama ang pamilya. Tama naman. Yes. Yun naman talagang commitment natin nung tayo magpakasal, di ba? Magpakasal man tayo sa West, magpakasal man tayo sa ibang simbahan, yan po yung commitment natin. Sa hirap at ginhawa ay magkasama. At tanging kamatayan lamang ang siyang magpapahiwalay sa atin. Amen. Kaya nga maraming salamat Sir Rudy. At talagang napakahaba ng ating talakayin patungkol dito sa usapin na ito. Ay, hindi tayo mauubusan yan. Yeah, Hindi sir. tayo mauubusan. Pero alam mo, Brother Noel, talagang lampas-lampasan na tayo sa oras. Yeah. Okay? Kaya palagay At ko... basahin na lang natin tong huling Uncle. Baka sige, magtampo sige. si Uncle dito Sige. pag hindi natin binasa. Sige. Sabi ni Sir Dennis Quaresma, ito yung great awakening ng ating Panginoong Diyos para sa bawat isa sa ating pamilyang Kristiyano. Kaya sumunod na tayo, mga asawang lalaki, tatay, leader ng pamilya, sa bawat salita ng Diyos na nauukol sa atin upang magkaroon ng matatag na pamilyang Kristiyano. Kaya, Uncle, huwag mo tatakbuhan yung iyong pamilya. Harapin mo. At yun naman ay disenyo ng ating Panginoon. Harapin natin yung salita ng Diyos na ating napapakinggan sa pulpito na ipinangaral ng ating mahal na pastor. Pakinggan natin, isapuso natin, at isaisip natin, at ipamuhay natin. Sabi nga nila, work out, not walk out. Amen. Sir Rudy. Right. Thank you so much sa lahat po ng mga nakasama namin, mga kapatid, sa tanghaling ito. Do lampas na ang oras, pero kami nagpapasalamat sapagkat nagkasama-sama tayo. At syempre, in the name of our Lord Jesus Christ, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga ginawa niya sa amin. Kasi wala naman kami ni Brother Noel kung wala ang Panginoon eh. Totoo po yun. Kaya thank you sa At inyo. kung lahat. hindi natin kasama ang ating mahal na Yes, pastor. siyempre. Siyempre, siya yung producer at director ng programang ito. Kaya salamat sa ating pastor. At siyempre, di tayo nagtatapos nang hindi natin ibinabalik ang papuri sa Panginoon. To God all the glory. Amen. Maraming salamat po at magkita-kita po tayo sa susunod na Biyernes at marami po tayong napakagandang usapin sa atin bilang mga leader ng tahanan. So muli, to God be all the glory. Maraming salamat and God bless us all. Amen. Amen.